Unti-unti nang tumataas ang power ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP dahil sa pag-operate ng mga pumalyang planta sa Panay Island noong mga nakaraang araw. Batay sa Power Generation Restoration Update ng NGCP as of 10 p.m. kagabi, January 4, ang Pump Consumption Power Corporation o PCPC na lang ang hinihintay para magkaroon ng dagdag na 135 megawatt load ng NGCP, habang ang PDC Unit 3 naman ay kasalukuyang sumasailalim sa scheduled maintenance. Ipinahayag ng PCPC kahapon na sisimulan nilang mag-feed ng power bandang alas 10 ng gabi. We were starting up the power plant. We expect to be online. Magpipid na kami ng power sa system. Nitong Martes, January 2, nag-umpisang maranasan ng region-wide blackout sa Western Visayas matapos na mag-trip off o pumalya ng magkakasunod ang mga power plant dahil sa overload o sobrang taas ng demand kumpara sa reserve power. But it was a consequence of the unbalance in the system voltage. There's a domino effect or a cascading effect. Pag nawala na yung isang malaki at hindi na kaya ng maliliit na power plant to sustain yung supply sa Panay, yung protection nila will also make them trip out. So sunod-sunod kaming na-trip out. So nagkaroon na ng blackout sa buong Panay. Batay sa resulta ng emergency meeting ng mga opisyal at power sector kahapon, lumabas na hindi na manage o na-regulate ng maayos ang voltage at frequency sa power system kaya nagkaroon ng instability sa grid. Ang NGCP ang umaaktong system operator para magbalanse ng supply at demand ng power para ma-maintain ang frequency ng electricity sa grid. Anong direktiba sa DOE? Proactive dapat. Kasi halimbawa pagkatapos ang pag-trip ng una nga unit, wala pa ka oras kang mag-simultaneous trip ang iba. May inuras, dapat dito makahimo ka sang adjustment. Buhin ka diri, buhin. Para hindi maguba ang balance sa grid natin. Frequency adjustment ng management. Wala ring reserve power sa isla na magbibigay sana ng load sakaling pumalya ang isa sa mga planta. Nasa 300 megawatt lamang ang capacity ng mga power plant pero umaabot na sa 400 megawatt ang demand sa kuryente. Pinamamadali na ng mga otoridad na matapos sa Marso ang Phase 3 ng Cebu Negros Panay Backbone Project para maaaring kumuha ng supply ng kuryente sa Cebu. Sa isang panayam, sinabi ni NGCP spokesperson Attorney Cynthia Alabanza na kinukuha pa nila ang datos sa mga planta kung bakit halos nagkasabay-sabay sila na nag-trip off sa loob ng isang araw kaya nagkulang ang supply ng kuryente. Ito na ang pangalawang beses na nagkaroon ng malawakang brownout sa Visayas. Ang una ay noong April 2022 na umabot ng 3 araw. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Lalaine Moreno, Humahataw.